Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at dalangin ko na ang kalakasan ay patuloy na sumaating. Ngayong umaga ay gusto kong magbalik tanaw tayo sa creation. Ano nga ba ang ibig sabihin ng creation? Sa dictionary, ang ibig sabihin ng creation is the process or an act of bringing something into existence. At hindi po nalilingid sa atin, sa aklat ng Genesis, sinabi rito, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sa simula pa lamang makikita na natin ang word na God, which is our creator. Kaya po nagkaroon ng tinatawag na creation. At ano po ang unang nilikha ng Panginoon? Una po, nilikha niya o ginawa niya ang liwanag. And then followed by the division of the waters, and then the emerging of the pagkakaroon ng mga halaman, and then followed by the moon, sun, and the stars. And then sa panglimang araw ay nilikha niya ang mga isda sa dagat at ang lahat ng uri ng ibon sa himpapawid. At sa pang-anim na araw ay nilikha ng Panginoon ang mammals, and then ang mga tao. Ako, ikaw, kapatid, nilikha ng Panginoon sa pang-anim na araw. At then makikita din po natin sa Genesis 2:7 kung paano tayo nilikha ng Panginoon. Nilikha tayo ng Panginoon mula sa alikabok, and then hiningaan niya ang butas ng ating ilong ng buhay. Kaya po tayo ay nagkaroon ng buhay. Special po tayo kasi tayo lang po yung hiningaan ng Lord through His breath. Binigyan niya tayo ng life through His breath. At sinabi din po sa aklat ng Genesis, na nilikha tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. Diba? Napaka-special po natin. Hindi lang po yon. Lahat po ng ginawa ni Lord, lahat ng natatapakan mo, lahat ng natatouch mo, lahat ng nalalasahan mo, ay binigay din ng Lord ito para pamahalaan mo. Binigyan ka ng pamahalaan mo, pamahalaan ko. Binigyan tayo ng free will na mag-manage sa lahat ng kanyang nilikha. Diba? Napaka-special po natin. Napaka-special ang buhay na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya ano po ang dapat mong gawin sa iyong buhay? Ano po ang choice mong gawin? Sirain po ba to? Or alagaan? Or what? Sabi po sa 1 Thessalonians 5:23, ang sabi niya po rito ay, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan at inyong espiritu at kaluluwa at katawang ingatang buo. Malinaw po mga kapatid, sabi niya dito, ingatang buo daw po natin ang ating katawan na walang kapintasan sa pagpaparito ng ating Panginoong Hesu Kristo. Una sa lahat, hindi po natin pagmamayari ang ating buhay, kaya kailangan po natin itong pakaingatan hanggang sa muling pagbabalik po ni Hesu Kristo. And then sa pang-7 araw ng paglilikha ng Panginoon, binasbasan niya, he blessed, binigyan niya ng basbas ang lahat ng kanyang nilikha, at siya ay nagpahinga. Kaya po nararapat din po na bigyang halaga po natin ang araw na ito, ang rest day na ito, na dapat po ay atin pong itanyag, papurihan at sambahin ang kanyang dakilang pangalan sa paglikha niya ng lahat ng great things na ito para sa atin at mismo ang ating buhay. Kaya it's your choice mga kapatid kung ano po ang gusto mong gawin sa buhay mo. Sa ikaganda ba nito o sa ikakapahamak nito? Yan lamang po mga kapatid, at tayo po ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, Lord, O Father God, Lord, maraming salamat po, Lord, sa lahat po, Lord, ng nilikha mo, Lord, para sa amin, Lord. Salamat din po, Lord, sa paglikha mo sa amin, Lord. And Lord, dalangin ko, Lord, na magkaroon po kami ng puso, Lord, na makita po namin
ang iyong puso, Lord, sa lahat ng bagay na inyong nilikha, Lord, sa lahat ng bagay na aming nakikita, Lord, nararamdaman, natatapakan, Lord, makita namin ang laki ng pag-ibig mo, Lord, laki ng pag-ibig na ibinigay mo, Lord, sa mga bagay na ito, Lord. Magkaroon po kami ng puso, Lord, na makita ang mga ito, Lord, at salamat po, Lord, sa gagawin mo pa, Lord. Maraming salamat po, Lord. Ngayon pa lang, Lord, nagpapasalamat na kami, Lord, for what you are about to do, Lord, sa aming buhay sa araw na ito, Lord. In the mighty name of Jesus, Lord, I pray. Amen.